kung unsa nga atong kaimtangan ning panahon na karon in chapter 6 verse 47 to 51. Now when evening came, the boat was in the middle of the sea, and he was alone on the land. Then he saw them straining at rowing, for the wind was against them. Now about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea, and would have passed them by. And when they saw him walking on the sea, they supposed it was a ghost, and cried out, for they all saw him and were troubled. But immediately he talked with them and said to them, Be of good cheer, it is I, do not be afraid. Then he went up into the boat to them, and the wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure, and marveled. Now, usa na sa ka-situation na sa atong Ginoo sa dihang gipalakaw niya mga disciples din nag-istita sa yuta o sa usa ka dapit na nagpray, imo na iyang karakter ay magampo. Then pag abot dito sa lawod, tungod wala ang iyang presensya sa Ginoo. Daw nakita na nagkalisod sila pag atubang sa mga balod, pag atubang sa mga kusog nga hangin, tungod kay sa kamatuoran, pag wala ang Ginoo sa kauban nila, do against sa ilang mga situation, but niabot ang Ginoo gusto i-surprise so naon sa pagkaimuha kay abi nila abat, uy naiabat yun siya, ay kadlok ako ni. So ato man siya nagingon life without His presence, ang kinabuhi na wala ang presensya sa Ginoo. Mutana na to ang kinabuhi sa mga disciples, ipauna sa Ginoo sila kay ang Ginoo na ay himuon na ay mga resulta. So number 1 makita nato is kanang gitawag nato na struggle. And verse 48, then I saw them straining at rowing, kanang nagpanagkasug sila kay against sila sa kanay, against sila sa hangin daw ang sulog ginagina kanila gidaw kung managat ka kung against sa sulog mapalit imo ang bangka, for the wind was against them o layo, di ba ang hangin paana sila pud nagsugata mo against sila dapat itong hangin dapat dito tapaingon nagsugata man na maglisugid sila bugsay. Then in the fourth watch para to mga alas 9 sa kagabi onon wala dusi at the night he came to them walking on the sea. Now unsa day may tabo sa kinabuhi nato pag wala ang presensya sa Ginoo, di ato malikayan na mag-struggle jud ta. Kana mag-struggle ka ba although nangalagad ta pero daw layo ang presensya sa Ginoo sa kuha na naman kay di nato siya kauban. Importante nakauban nato ang Ginoo paagi sa tong pagpamalandong na sa iyang presensya, sa iyang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi. Sa panahon sa mga disciple, bulahan kay sila kay makita nila physically. Magunitan nila, maistorya nila. Ato ang makuan mapil ang naa ang Ginoo kung naatay time na makistorya sa Ginoo by prayer, reading the Bible. So kung wala ka ga-pray, kaya tungod kay busy kayo ito at di ka makabasa. So mag-pray na lang ta. Pero kung wala ka nag-pray mo na nag-struggle ta. Dali lang ka mabalaka, dali lang ka mag-uol, ug labos tanan ka na magpanik na ka ba. Alimot na kay anak di ko sa Ginoo. Naday Ginoo, naday Dios. Alinta na to ang mga panahon na gitabangan ta sa panahon na pud na ata sa maong situation. Na naman kay wala nang presensya sa Ginoo. Kita man ang Ginoo di na mawala eh. Ang Ginoo di magpalayo, kita ang kapalayo sa Ginoo. Ingon sa Ginoo. And Isaiah in chapter 1 verse 18 bising unsa pa naka ngit-ngit ang ato ang mga kalapasan sama ba na sa alkitran. Ang alkitran kita na muna kung sa may kalsada na may makita nga puti na ay asfalto din ano. Asfalto ba nangit-ngit kayo pa sa asfalto itam gina asfalto yellow itam gina no ate makita puti na sa asfalto ginaluto pa ganina muna na ay mga kumpare ba na pinakadabis daw na cooker kay ang iyang
siya kay ayang papa di ay kay kung magluto siya wala na ginatilawan. Iya lahi pod mas kung kasakong kanay papa eh. Kaya kung magluto siya for 50 years wala po niya gitilawan pero okay man. O sila giluto siyang papa asfalto. So number 1 is ang kinabuhi na without ang puso sa Ginoo mag struggle jud ta. And verse 49 and 50, and when they saw him walking on the sea, they supposed it was a ghost, and cried out, for they also were troubled. Sa diyang nakita nila siya na nagalakaw sa tubig, gunahuna sila nga abat. O gisinggit sila. Pagkakita sila og nabalaka sila og diya maingon istorya sa kanila og maingon ako ni pagkalipay kamo ayaw mo kabalaka. Number 2, pag wala ang proseso sa Ginoo, makita nato na naadyo ang kahadlok. Hindi malikaya na mabalaka ta. Pero pag naa ka sa proseso mo ningon ni David in Psalm 16 verse 11, in the presence of the Lord there is fullness of joy. So kailangan to ang proseso sa Ginoo pinaagi sa pagampo sa iya pagdayeg. O verse 51. Og siya miadto kanila og ang hangin miundang og sila nahibulong kaayo silang kagalingon na nanon nahitabo to. Ikatulo, life without His presence, unstoppable trials. Do walay pag-undang sa mga pagsulay pa. Do naga-connecting gani ang mura sa kon pa sa music pa na do re mi fa sol la ti do do ti la very good. Wala ba? Do pag human sa problema wala pa na human na pinag-abot. Kung makita nato nag-stop lang ang hangin sa diyang naa si Jesus. Hinahinay lang atong mga pagsulay pag naang ginatong kinabuhi. Wala man good na nagkuanan ni basta mga lagad ka na wala na problema. Taga-alang tagkusok sa Ginoo na makaya problema. Ngunit ta Lord, kuha ang pagsulay di napaot sa Ginoo kay agit na siyang pulong. Kaya ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13, God is faithful, dili niya kaipadaog sa mga problema, tagaan niya kagkusok na madala nimo. Pero tanggalon, so dili man ta sila swerte na tanggalon yung problema. Tagaan lang tagkusog para matubang na to ang problema. Kaya mao nang realidad. Kung gusto tagwalay problema, isa lang solusyon. Sama na, unag langit. Ayos Ako itong panganday. Pag nasa kalibutan, naagin ng mga problema. Okay? Mas na ako, kinabuhi na wala ang presensya niya. Ang resulta, una mag-struggle. Ikatuwa, mahadlok. Ikatulo, walay pag-undang sa mga